bulastog si kuratong baliling na senador. Matindi tong birada dito ni dalawang attorney na to, Attorney Jing Paras at Attorney Virgilio Garcia. Binanatan po ni Attorney Jing Paras itong si Panfilo Ping Lacson at tinawag po itong bulastog. Bulastog si kuratong baliling, anak ng kana. Kamuti naman Mutya ka baliling sa kaviting. Kung ikaw baliling, tutan ni tambalos nun. At sabay banat po si Attorney Jing Paras. Ito na nga yung sinabi ko Pag abogado na po talagang magsasalita, magiging komplikado po ang mga pangyayaring ito. Ayon po sa kanya, yung impeachment laban po ay Vice President Inday Sara, dalawa na isinampa noong February 2, ay maituturing impeachment barred. Naku, patay ka. Bakit po ay barred ang impeachment? Mamaya pag-usapan po natin. At Virgilio Garcia, isang abogado, gigil na gigil sa mga kongresista at grabe, may kasama pang panduduro. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, pakipindot po ang inyong notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga video. At siyempre, supportan po natin ang Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel ko po. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Umpisahan po agad natin itong mga banat ni Attorney Jing Paras laban po dito kay Ping Lacson at tinawag po niyang kabulastugan ang ginagawa ni kuratong baliling. Agay ka diya. Unahin agad natin, pakinggan po natin si Attorney Jing Paras. Kung kayo pong tatanungin, ano naman po ang masasabi po ninyo kung sakali mang natuloy yung Senate, yung pagpapalit liderato dyan sa Senado, itong si Senator Loren Legarda ang posibleng umupo sana dyan kung natuloy yung bali-balita. Well, maganda yon in the sense na magkakaroon ng pagbabago yung outlook ng Senate doon sa issue ng Flood control. pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee. Kung mapapalitan yan si kuratong beling senador, bigyan ng ibang leadership ang Blue Ribbon, baka magkaroon ng satisfaction ang mga senador, iba, yung ating mga taong bayan, makikita nila na honest to goodness yung investigation para tumbukin talaga yung mga tuwali doon sa ghost projects na flood control at saka mga substandard projects. Yun po ang baka yun ang magiging purpose bakit nila tinutulak magpalit ng leadership ng Senado. Opo. Tama, may point dito si Attorney Jing Paras kasi nga yung kredibilidad ni Panfilo Lacson bilang isang Blue Ribbon Committee Chairman ay walang kwenta. At sila po ni Tuta Soto, tinawag nga silang mga protektor ni Martin Romualdez, si Ping Lacson, protektor ni Martin Romualdez at ng mga buhaya dyan sa Kongreso dahil nga wala man lang nairekomendang kasuhan, lalo na po itong si Martin Romualdez. Ang tanging binibira po nila ay kapwa nilang mga kasenador. Kung may binibira sila dyan, birahin din po ninyo itong mga buhaya dyan sa Kongreso na pinagmula ng insertion. Kaya nga kung natuloy lang talaga na maging Senate President, na naging Senate President si Loren Legarda, kaso nga nagpauto, kinawawa ng School Bocol University one ball, talagang matik po, mapapalitan ang Senate Blue Ribbon Committee. Pag nagpapalit kasi ng liderato sa Senado, automatiko po na lahat po ng mga komite ay papalitan, lalo na po yung special committee, makapangyarihang committee po, itong Senate Blue Ribbon Committee, na siyang nag-iimbestiga ngayon sa anomalyang flood control under Marcos admin. Mapapalitan talaga ito at maganda sana maibalik po itong si Senador Marcolita kung nagkataon. Anyway, baka sakali mangyayari po yan sa Lunes. Kasi ang numero ni Tuta Soto, hindi ako naniniwala na 15. Alam ko, numero ni Tuta Soto, yung
siyam lang na nandun sila sa lamisa, sumama sa meeting nila. At ngayon, impeachment, politika ang naiisip at nababalita. Pero yung ginagawang investigasyon o mga sabit o mga dawit nga po nitong flood control anomaly, ano naman po yung masasabi po ninyo sa kahihinatnan nitong investigasyon po ng Senado at maging ng ICI pa? Ng ating pamahalaan mismo patungkol nga po dito sa malawakang katiwalian. Unang-una, without elaborating, I will just cite one instance na klarong-klaro na kabulastugan ni Corazon Baleling, Senador. Yung nagpresenta siya ng 2 testigo, natatakip yung muka. Gusto nung tinuturo si Diskaya. Sabi ni Diskaya, baka pwede bang tanggalin yung kanilang takip? Ayaw ipatanggal. Tapos nung nagsabi na si Marcoleta, pwede ba akong magtanong doon sa 2 testigo na presenta ni Lacson na nagpuproba na yung 30 Tamarin Street na Forbes Park ay pag-aari ni Martin Romualdez. Imbis na pasagutin niya yung 2 witness, siyang sumagot. Nagiging pangatlong testigo siya. Kasi lahat ng mga tanong ni Marcoleta, siyang sumasagot. Parang naging katawa-tawa si Corazon Baleling, Senator. Nako. Di ba? Kaya nga ikaw dapat ang chairman, pagbigyan mo yung mga ibang members ng Blue Ribbon Committee na magtanong kusa, pero ikaw ang sumasagot. Doon pa lang, klarong-klaro na walang kwenta talaga yung Blue Ribbon Committee investigation. So, by just looking at that, makukonclude mo na yung totality ay talagang muro-muro lang ni Lacson. Grabe, no? Ang tindi ng binitawan niya dyan. Katawa-tawa ang kuratong kabulastugan, kuratong baliling. Ang tindi, no? Katawa-tawa ka pa. Kabulastugan ni kuratong baliling, senador. Ang tindi ng mga birada ni Atty. Jing Paras. Moro-moro. Pag sinasabi mong kabulastugan, kalukuhan. No? Moro-moro sarswila for optics lamang. Kalukuhan din ang bagsak niyan. Halata naman kasi. Isipin mo, pagtanong ni Senador Marcolita doon sa pasabog niya di umano na magtuturo kay Martin Romualdez. O sino yung sumasagot? Anak ng kagwang si Lacson. Ganito katindi ho yung ginawa ni Lacson na pambababoy dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Na hindi po natin yan ine-expect na ganito kawalang kwenta, kawalang hiya ang kahinatnan ng committee na yan dahil ang gusto po natin ay matumbok po ng todo at pangalanan si Martin Romualdez na isa sa mga mastermind sa flood control kasama ni Saldico at kasama ni Bungit. Anong nangyari? Si Bong Revilla ang pinag-initan. Tuloy natin kung Jing Paras. Opo, lalo na't lumabas po yung leak document patungkol nga po dito sa draft report ng Senate Blue Ribbon Committee na kung saan ay ilang opisyal nga po ang mambabatas ang sasampahan ng kaso. Attorney, ano naman tingin po ninyo doon? Kayo, so yung pa lang, yung sinasite ko na kabulastugan, indication na yan na walang kakwenta-kwenta yung Blue Ribbon Committee report. Ko. Opo. Well, anyways, attorney, Walang kakwenta-kwenta ang Blue Ribbon Committee report kabulastugan ni Kuratong Balilinggang. Alam mo yung Kuratong Baliling, yung matindi pala yung ginawa ho nilang panggugulo sa bayan eh. Try nyo po mag-research sa Kuratong Baliling, kawawa, maraming ginugurgur dyan. At nagiging hero ang tatay ng Kuratong Baliling. Alam nyo na kung sino yung tatay ng Kuratong Baliling. O ito, may panawagan si Atty. Jing Paras sa mga Pilipino bago po natin pakinggan din ngayong komento niya na di umano'y barred na ang impeachment na isinampa kay Vice President Inday Sara ng mga makakaliwang grupo at ng mga dilawan noong February 2. O ito tuloy. siguro mensahe po ninyo muli sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Na mga kababayan, nakikita na natin na
doon sa report na naririnig natin, sadsad na ang ating ekonomiya. Sadsad na ang ating bayan. Yung inflation ay pataas, tapos yung growth rate natin Bagsak. 3% na lang. So paano natin hahabulin yung deficit? 6.7 trillion yung ating budget. Pero yung revenue ng gobyerno 4.9 trillion lamang. Pero base sa growth rate na 3%, baka lalaki pa yung deficit natin. Hindi natin magagampanan ang tungkulin natin ng ating gobyerno na palakasin ang ekonomiya, bigyan ng karampatang Solusyon. kapasidad ang ating mga kababayan na umusad sa kanilang kalagayan ngayon na talagang hirap na hirap ang ating mga kababayan. So, nananawagan po ako sa ating mga good thinking ng mga Pilipino na mapagmasid tayo, magbuklod-buklod tayo upang isulong natin ang patuloy na pagkwestiyon ng mga ginagawa nitong si President Marcos Jr. Questionin natin yung kanyang abilidad, kung may kakayahan pa ba siya, lalo na may mga reports na malubha yung kanyang sakit. Hindi niya sinusunod ang saligang batas, hindi siya nagbibigay ng bulletin kung anong kalagayan niya na tunay, lalo tayong magdidemand for accountability sa ating Pangulo at sa kanyang mga kasabwat na mga officials. Yun po ang gagawin natin, mga kababayan. Putik guys, no? Gusto kong talakayin natin konti yung sinabi niya na ang revenue lang po ng bansa sa loob ng isang taon ay nasa 4.9 lang trillion, no? 4.9 trillion, pero yung budget ng Marcos admin ngayong taon ay 6.7 trillion. So ngayon, deficit po tayo ng mga ilan? Mga 2.8 trillion. Saan mo kukunin yung 2.8 trillion na yan? So ang gagawin po ng gobyernong Marcos na yan ay mangungutang. Uutangin yung 2.8 trillion. Tama kasi 4.9 eh. 6.7. Di 2.8 trillion ang deficit. So ngayon, ang gagawin nila, walang iba. Pag ang taong gipit, sa Bombay kumakapit. Utang na naman yan. So lulubo ang utang natin at maliwanag po yan na ang magbabayad ng utang na yan ay kayo ang magbabayad. Huwag niyo akong isali. Tama? Tama ba? Sorry. 6.7 trillion ang ang budget ngayong taon, pero ang revenue ng ating bansa ay 4.9 lang. So sorry hindi 2.8. So mga 1.8 trillion, almost 2 trillion ang uutangin ng gobyernong Marcos. So papasanin na naman natin yung mga yan, papasanin ng maraming Pilipino ang utang na yan. Mantakin mo magkano na ba ang utang ng Pilipinas ngayon? 17.7 trillion, so mga 18 trillion. Dadagdagan mo ng 2 trillion, so ngayon, taon, magiging 20 trillion na ang utang ng Pilipinas. Walang ginawang gobyernong Marcos, puro lang kalukuhan at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Bagsak ng ekonomiya, baon pa tayo sa utang, anak ng kagwang. O ito mga kababayan ko, meron din pong komento dito si Jing Paras patungkol po sa impeachment na isinampa ng mga makakaliwang grupo kay Vice President Inday Sara Duterte. Nauna na natin po itong pinuna na ito ay talagang magkaproblema po sila sa teknikalidad ng kanilang isinampang impeachment laban kay Vice President Inday Sara. February 2 po isinampa nila dito yung impeachment laban kay Inday. So tayo kasi, hindi naman tayo abogado, so hindi pa tayo, kumbaga, totally credible sa lalabas ng statement patungkol po sa batas. Pero ito, abogado man ito, at dating kongresista, si Atty. Jing Paras, sinabi po niya na magiging komplikado yan at
magiging barred po yung impeachment na yan. So, iyak na naman sila dito. So, wala talagang panama, hindi nadala. O, ito, pakinggan natin si Atty. Jing Paras dito. Opo, attorney. Kasi ngayon, pag-uusapan po natin ito nga pong impeachment complaints na inihain naman po laban kay Vice President Sara Duterte. Alam natin, Pebrero 6. Ngayon dapat sana, di ba, yung pagkakaalam ng nakararami na ating mga kababayan na po pwedeng matatapos yung 1-year bar rule. Kaugnay noong inihain na unang impeachment complaint laban sa kanya. Ang tanong, attorney, bakit po maaga? Nakikita ho ba ninyo walang problema po dito sa pag-file ng maagang impeachment complaint laban sa Vice Presidente kamakailan? Medyo komplikado yan kasi very specific yung desisyon ng ating Korte Suprema. Supreme Court, no? Doon sa desisyon nila noong July 2025, ni-specify ng Korte Suprema na February 6. Saka yung malilift yung 1-year bar. Nagtataka ako bakit nag-file ang bayan muna ng impeachment lihis doon sa mandato ng Korte Suprema. Tigas ng ulo talaga nila. Ini-interpret nila according to what they think. Alam mo, sa tinatawag nating statutory construction, what is clear is yun ang magpiprevail. The decision is not ambiguous. It's not subject to interpretation. So, magkakaroon ng problema yan. Pwedeng ma-question yan in the sense na it is filed within the 1-year bar rule pa rin yung period. So considered yan as the barred yung complaint na yan. Kung mayroon man maghain ng question sa Supreme Court. Opo. Ang paliwanag... Okay, mas maganda po ito. Abogado nang nagsasalita. Malamang nasilip na rin po ito ni Atty. Torion. So considered barred na naman ang impeachment, no? Laban kay Vice President Inday Sara Duterte. So paano po yun? Nagsampa sila ng impeachment ng February 2. O di ba ho, sabi February 6. So magiging barred yung impeachment na yon. Ang tanong ko dito, kung mayroong magreklamo at sasabihin ng Korte Suprema na barred ang impeachment labang kay Vice President Inday Sara na isinampa noong February 2, hindi ba na pwedeng magsampa ng impeachment ang mga kritiko ni Vice President Inday Sara, mga kalawang grupo? Kasi nga, ang binard na yon, yung February 2, barred sila nung nakaraang 1-year barrel. So, ibig sabihin, hindi dapat magsampa. Aapektuhan ba yung panibagong 1-year barrel ngayong taong 2026? Bawal na rin ba sila magsampa ng impeachment? Yun ang isang napakalaking tanong. Kasi dito sila na technical sa kanilang isinampa. Sabi, na technical kami. O, tika. O, sabi, February 6 magsampa kami ng impeachment. Di February 6 magsampa kami uli. So, ang tanong, hindi pa maapektuhan yung 1-year barrel ngayong taong 2026. Tanong ko lang naman po. Tuloy po, Atty. Lang po ng yung kampo po, yung grupo na naghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte noong February 2, kung hindi ako nagkakamali, bago nga itong araw na ito, ay dahil po doon sa desisyon ng Supreme Court, itong latest po, kaugnay nga po doon sa motion for reconsideration na patungkol po sa definition ng session days. So, ibig sabihin daw, ang paliwanag January nila, 16. Dahil po sa bagong definasyon ng session days, lumalabas na pwede nang mag-file ng ikalawang set ng complaints simula pa dapat nung Enero, yung January 16. Yun nga, yung sinabi. Hindi na kailangang hintayin pa daw yung February February 6, 2026. Dahil po dito sa salitang session days, attorney,
pakipaliwanag po nito. Hindi mo pwedeng i-presume 'yan. Kasi subject to ano din 'yan, scrutiny kung Yun. ano ang bilang, no? Siguro kung 'yun ang intensyon ng Supreme Court, then part of their final decision after junking the motion for reconsideration, they should have visited the decision which may nakalagay doon na February 6. Correct. Dapat binago din sana nila yun. Ginawa Hindi January. nila ginalaw yun. So Oo. that prevails. Kasi i-interpret mo which one prevails over the other. Kung sarili nilang interpretation versus a very clear provision or specific hand-in ng Korte Suprema, medyo may issue tungkol dyan. Hindi klaro yan na dahil sa interpretation nila between session days and calendar days, they will already make a judgment versus the very clear Decision. decision of the Supreme Court. Tama. Diba? No? Opo. Tama ka dito, Attorney Jing Paras. Hindi kasi po pwedeng mag-insist ka na hindi Hindi po pwedeng gano'n na February 6 nagbibilang kami. Dapat January 16 po. Pwede na kami magsampay. Ang tanong kayo ba ang nagdesisyon? Kayo ba ang nag-final na sinabi na unconstitutional ang naturang impeachment at February 6, pwedeng magsampa muli kasi dahil sa 1-year barrel. Hindi naman kayo Supreme Court. So, kailangan nyo sumunod doon. So, ngayon, kung magre-rebat ka, questionin mo pa, ilalong gugulo yung proseso ng impeachment. Ilalong mangyak-ngyak kayo. Hindi lalo kayong mabulilyas at mateknikal ngayon. Yan ang problema sa kanila Hindi marunong sumunod. Talagang mga NPA talaga. Hindi marunong sumunod sa batas, mga mambabatas, pero mambubutas. Ngayon na yupak. Tuloy, Attorney Jing Paras. Opo. So, para po sa inyo, ang dapat masunod yung Supreme Court. unang desisyon ng Supreme Court patungkol dito dahil dito sa ikalawang desisyon po nila, sabi naman malinaw din na pinagtibay nila yung naging unang desisyon nila. Pero hindi po malinaw doon sa motion for reconsideration na desisyon po nila na inihain po ng House of Representatives na nakaspecific na binago na nila yung unang desisyon nilang February 6 na mas maaga dapat kayo mag-file ng impeachment complaint laban sa isang opisyal. Hindi po binago Pinatibay pa nga yung unang desisyon Correct. Pinatibay pa. Walang pagbabago. Kasi kung binago nila, di dapat ginrant yung motion for reconsideration. Hindi nga binago. Po. Dininay nga yung motion for reconsideration. So, paano naman magkakaroon ng pagbabago? Kasi, ang very simple lang ang dyan. If the intent of the Supreme Court by comparing the session days versus calendar days, kung yun ang intent, and then dapat sana the Supreme Court mismo would have also changed the February 6 statement nila. Hindi nila ginalaw yun. So that should prevail over any other interpretation, di ba? Opo. When it is clear and unambiguous, that should prevail over any other interpretation. Correct. So, well, pagsamantala, hindi muna yan issue. Kasi wala pang nag-raise. Pero, Pag may mag-question, that will be raised in the Supreme Court patay. on the ground that the filing on February 2 is defective in the sense that it's filed within the 1-year bar. May problema sila dyan. Dali sila dyan, no? Alam ko, nandyan na. Alam na yan ni Porton. Alam na yan ng mga legal team ni Vice President Inday Sara. Baka hahayaan mo na yan, no?
hahayaan muna yan ng kampo ni Vice President Inday Sara, anuhin muna, hayaan muna yung due process, no? Gagawin ng mga kongresista, kagayang ginawa, kung sufficient pa or insufficient, may inform ba or may substance ba yung impeachment labang kay Vice President Inday Sara, bago siguro po magsampa ng reklamo ang team ni Vice President Inday Sara sa Supreme Court. Yun ang nakikita ko, ha. Bahala kayo, sige, mag-hearing kayo dyan. Magsaya kayo, okay. Kasi tayo, alam naman ho natin na yun talagang purpose po ng mga bataan ni Bongbong Marcos dyan sa Kongreso, na i-impeach talaga si Vice President Inday Sara. Lalo na po ngayon, lalong lumalakas yung impeachment labang kay Vice President Inday Sara, panawagan na ma-impeach si Inday Sara. Sino po yung nagsasabi ng ganyan? Lumalakas dahil si Tuta Soto ang nagtutulak, excited na nga daw si Tuta Soto na magiging impeachment judge, no? Diyan sa Senado, kasi gusto nilang ma-impeach si Inday Sara. Lumalakas sila, sa kanila yun. Pero ang taong bayan, halata na dyan. So, for example, sabihin na natin, ma-impeach si Inday Sara, patawan muli nila. Meron na namang negosasyon for a litter release program. So, yung 150 million, nagiging 200 million, pipirma uli. Maniobrahin na naman ni Chares na budlat ang mata. So, ngayon, ma-impeach si Inday Sara. Sabihin na lang natin, kasi yun naman ang direksyon nila eh. Tangina, sasakit ulo nila dyan. Pupunta na naman ang kampo ni Vice President Inday Sara sa Supreme Court. Dahil meron na naman silang nakikita na butas ng dalawang impeachment na isinampa ng Dilawan at mga kaliwang grupo. Yan ang nakikita natin dyan. Na panigurado, mabasura na naman ito, sasabihin na naman ng Supreme Court na unconstitutional ang naturang complaint. Articles of impeachment labang kay Inday Sara, iyak na naman ang mga bugok. Tuloy nga natin, Atty. Jing May Barasa. problema yan. Mhm. Hindi valid yung pag-file. Mhm, Kung ibig tama. sabihin. Mhm. Opo. Para po Invalido. sa mga ilang kongresista at yung mga complainant po nito, hindi po malinaw po para sa kanila. Baga confusing po yung naging latest decision ng Supreme Court. Sa inyong paningin, attorney, kayo rin ho ba ay confusing din po ba itong naging desisyon, itong desisyon ng Supreme Court patungkol doon sa motion for reconsideration? Yung mga ayaw kasi ng decision, siyempre, Nako-confuse. guguluhin nila yan, sabihin nila confusing. Pero, very clear and unambiguous. Mhm. Opo. Yung desisyon, walang pagbabago doon sa July 25. So, Mhm. babalik din yan sa Korte Suprema. Sino Correct. bang makapag-clarify niyan? Korte Suprema Kasi pa rin. sila yung nag-interpret eh. Mhm. Di babalik din sa Korte Suprema yung issue na yan. Once there is one or two or three people that will raise this issue in the Supreme Court, that the filing on February 2 Mhm. by the Bayan Muna is effective. Mhm. It is contrary to the Supreme Court ruling that the one-year bar rule Mhm. would only start would only end End. on February 5 or 6. 5. Mhm. Yun ang very clear na ng Korte Suprema. Opo. Mhm. Pero pwede kahit Tuloy nag-decision lang ang natin Supreme konti. Court attorney na final at immediately executory nga itong decision nila, maari ho bang humingi ng kalinawan Clarification. dito ang mga complainants, sa mga nagrereklamo patungkol nga po dito sa decision po ng Supreme Court? Magiging question dyan is the fact na tinanggap ng House of Representatives, tinanggap ng Secretary General, at kung ipo-forward man yan within 10 days Mhm. to the Office of the Speaker, then it will be endorsed within 3 days to the... Pwedeng questionin na yan, Mhm. na it violated
the one-year bar. Mhm. Ganon din ang mangyayari yan sa una. Mhm. Because February 2 would mean that nasa one-year bar rule pa yung Napakagandang paliwanag po ni Attorney Jing Paras. So talagang pwede po questionin. Actually, nasa opisina na po yan ni Bujidi ngayong araw. Ay tinanggap na po, dinala na po ni Garapal. Ang impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara, February 2, di ba? Isipin mo, February 2. Anong pizza na ngayon? February 6. Ngayon pa nila ni Garapal in-endorse sa opisina ni sino yan? Si Bujidi. Kasi nga, bakit ngayon? Dahil sinabi ng Supreme Court, dapat ngayong araw kayo pwede magsampa. Pero nga, natanggap nyo na yung February 2, nagsampa na kayo eh. Tinanggap na ng Secretary General. So wala na. Magkakaroon kayo ng problema muli ngayon at meron talagang kongresista na magka-question dito sa legalidad ng pagsampa, kung magsasabihin ng iba, ito ay nilabag ang utos ng Supreme Court, Korte Suprema, di labo-labo na naman ang mga hinayupak mo. Yan ang nangyayari ngayon. So sakit na naman sa ulo ng mga kaliwang grupo ang ginawa nilang impeachment labang kay Vice President Inday Sara Duterte. Speaking ng sakit ng ulo. Ito, di ba, kakatapos lang ng pagbasura naman ng impeachment kay Bongbong Marcos, no? Binasura po yung dalawang impeachment complaint labang kay Bongbong Marcos. Malamang yung isa, si Dizos, tiba-tiba na yon kay Baki. Putang ina. Abogado man yun ni Baki, paldong-paldo si Dizos. Ano may mga Dizos? Jesus Crispin, Dizos. Ay nayupak talaga, no? Jesus pampangalan, pero mga walang kwentang tao sa lipunan, no? Ayun, pumalag po itong si gigil na gigil si Attorney Virgilio Garcia sa mga kongresista, lalo na po dito kay Ridon. Dahil sinabi po ni Virgilio Garcia, hindi po ninyo nalinis si Bongbong Marcos patungkol sa flood control. May pananagutan pa rin si Bongbong Marcos kasi hindi man korte yun eh. Di ba? Ang pinag-uusapan yun kung may substance. Alam naman natin, drama lang yun, pinatay agad nila. Kaya gigil na gigil ang Attorney Virgilio Garcia, retired general, kay Ridon, patay ka Ridon, okay ka kuki, yari ka kuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ginoong Terry Ridon, kayong mga nandyan sa House of Tips. Akala nyo siguro ang gagaling nyo sa ginawa nyo. Akala nyo naisahan nyo ang taong bayan. Hindi po exonerated Correct. ang respondent. Hindi po napawalang sala ang Pangulo sa ginawa ninyo. Exactly. Nananatili po sa isipan ng taong bayan, siya ang mastermind ng malawakang nakawan. Tama ka dyan, sir. Stop muna. Hindi nilinis. Hindi naman talaga nalinis. Kasi ito, linawin natin dahil ito po yung pinangandakan ng mga bangag supporters, no? Mga ensaymada vloggers, na walang kinalaman si Bongbong sa flood control. Walang kinalaman sa korupsyon, anak ng kagwang. Kitang-kita na po ang partisipasyon ni Bongbong. Tinuro na po siya ng dating General Appropriation Chairman diyan na committee, diyan sa Kongreso na si Saldico. 100 billion insertion, 50 billion kay Sandro. Pinapadeliver, 2 billion na buwan-buwan, liwanag po yun. Sa tingin nyo ba nalinis siya? Hindi siya nalinis. Nanatili po sa isip ng maraming Pilipino na ang totoong mastermind talaga dito ay si Bungit, pati si Tambaloslos. Tuloy, sir. Wala kayong depensa, Correct. kaya pinagtatakpan ninyo. Eksakto. Hindi po yan ang turo ng Korte Suprema doon sa desisyon sa Duterte case.
Ang turo po doon kung papaano nyo ipapatupad ang inyong tungkulin na dapat gampanan ninyo sa saligang batas magmula umpisa hanggang huli, at sinasabi ng Korte Suprema sa kanilang desisyon ang mga bagay na hindi nyo dapat gawin para hindi maantala at para hindi maunsyame yung impeachment. 1 to 10, 1 to finish po ang dapat ang sa gawing huli, ang suma total, guilty or not guilty sa Senado. Gawin niyo pong mabuti ang inyong tungkulin. Constitutional duty niyo po yan. Hindi po ninyo duty na pagtakpan ang magnanakaw. Naunawaan niyo po ba yan? Doon po sa determination ng substance, hindi po merito ang usapan doon. Substance. Meron bang akusasyon? Meron bang suporta yung akusasyon? Is it supported by evidence? At saka yung bang aligasyon doon falling within doon sa 6 grounds of impeachment na nakasaad sa ating saligang batas. Yun lang po ang substance. Yung merito, yung sinasabi niyong hindi ganito, hindi ganon. Impeachment merito na yun. po yan Court. sa Senado po yan. Only Tama. the Senate can try and decide impeachment cases. Kayo po, initiation lang. Tama, no? Yung merit pala ng naturang complaint, yung impeachment sa Senado, no? Kung ngayon sa Senado nila bubutuhan yon. Pero yung substance, nandyan sa Kongreso. Meron namang substance, merong reklamo, merong ebidensya. Sayang po, Attorney Berhelio, yung kongresista na mag-endorso sa impeachment labang kay Bongbong Marcos, yung sa inyo, talaga namang ganda sana yon. Gandang rambulan sana sa Kongreso yan, words, no? Wala Mukhang nasampal ng malita yung mga yun Layo. Huwag ninyong babuyin ang taong bayan. Huwag ninyong sirain yung patakaran. Sa saligang batas, tungkulin po ninyong mag-initiate, hindi mag-defeat. Gigil na. Kailangan na lamang po, ang huling pag-asa na lamang po ng taong bayan, sana yung karamihan ng mga mambabatas ay hindi sumang-ayon sa inyo sa plenary. Dahil bibigyan niyo sila ng kopya ng buong dokumento, ng lahat ng dokumento tungkol sa impeachment. At sila ay pag-aaralan nila yan. Ang pag-asa na lamang ng taong bayan, huwag silang sumang-ayon sa inyo. Sana madipit sila. Kasi nga, oo nga naman, di ba? Ito yung sinasabi ni Luestro na may posible pang ma-reverse yung desisyon. Kasi nga, tatalakayin sa plenaryo, isusumiti ng komite yan Ngayon, sa Kongreso at tatalakayin sa plenaryo, magbubutuhan ang mga kongresista. So, ilan ba yung kongresista po? 300 plus to. So, ngayon, kailangan merong magmosyon na dapat ay i-reverse yung naturang impeachment na kanilang binasura dyan sa Committee on Justice labang kay Bongbong Marcos. So, kailangan po makalikom yung magmosyon ng 105, I think, di ba? 105 na kongresista, 1/3 votes para ma-reverse yung decision at sasabihin in substance yung nauna ng ibinasura. Malamang magmosyon yung sila ni Marcolita, magmosyon yung mga makaliwa dyan. Tingnan natin kung magmosyon pa sila. Kung hindi po yan magmosyon, talagang swarswela ito. Tuloy, pero suntok sa buwan na mabaliktad ang desisyon. Numero ngayon, hawak pa rin ni Bangag. Kailangan mapanagot ang Pangulo. Kailangan magkaroon siya ng pagkakataong magpaliwanag sa taong bayan para malinis niya ang kanyang pangalan. Para hindi pagkatapos ng termino niya ang tawag sa kanya mastermind ng malawakang nakawan. Bigyan niyo siya ng pagkakataon. Yun po ang impeachment. Give him the opportunity to explain to the people that he is not guilty. Unawain po ninyo ang espiritu ng impeachment. Kailangan nyo nga pong maglimbag ng batas, ng inyong rules.
rules of procedure in impeachment proceeding para mabigyan yung buhay yung mga nakasaad sa saligang batas kung papaano kayo mag-i-impeach. Mhm. You are to carry out the purpose of impeachment, ng Section 3. Hindi po ng provision. You are going to give life to the purpose. Yung espiritu po ng impeachment ang inyong dapat tukdin. Hindi po yung salita sa Constitution, hindi po yung kung paano ninyo tatalunin ang impeachment at pagtatakpan ninyo yung nasasakdal. Mhm. Umayos po kayo. Dinadala nyo sa malaking kaguluhan ng ating bansa. Magtatago ka rin lang naman pagka nagkaganunan Salamat po. Ang init. Ang init mo, Atty. Berhelio Garcia. Magtatago ka lang din naman. Alam niyo po, hindi na po ako umaasa dyan sa impeachment na yan. Wala po yan, sarswila lang yan. Magsasayang ka lang ng panahon yung impeachment labang kay Bangag eh. Hindi lehitimong mga complainant eh. Sayang lang, no? Sana, Atty. Berhelio, kayo yung talagang nagsampa ng impeachment para maganda yung laban, no? Eh, wala. Nagawa ng paraan ng mga kontratista eh. No? Nasampal yung kanilang, yung kongresista na mag-endorso sana ng impeachment laban kay Bangag. Eh, so anyway, wala na tayong magagawa dyan. Deeds na yan eh. At saka malabo naman talagang mabaliktad yung decision kasi alam natin. Ngayong mga kongresista ngayon, kumakapit pa rin sa ni Tambaloslos, ni Sandro Marcos, Bongbong Marcos, kumapit sa kanilang peking kapangyarihan, peking Panginoon. Basta ako, umaasa na lang ako sa wish ni Cara David. Kung sino man ang dapat parusahan, wala nang iba yung mga kawatan. Na ayun nga ho, dito kay Atty. Jing Paras, bulastog si kuratong baliling na senador. Kaya good luck na lang sa ating mga Pilipino. Laban lang. May pag-asa po tayo kay Vice President Inday Sara Duterte. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan.
ilog mo, may pag-asa.